Praise the Lord. Thank you, Jesus, for giving us the good health always. Thank you so much. Bago tayo mag-umpisa, nag-uusap kami dyan, grabe ang tahimik. Napagalitan ba lahat? Iba yung katahimikan. Tahimik, but pag oras na ng worship, kailangan nating mag-ingay. Yun ang dapat gawin. Kasi sayang naman na dito na tayo, pwede tayong magsalita, pwede tayong mag-ingay, tapos hindi pa natin gamitin. Sayang ang resources, ang hininga na ibinibigay sa atin ni Jesus. Now let's open our Bible in the book of Jeremiah, chapter 18. Sa Bilibid, may isa na naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Nabaptize din yun, Brother Roland. Tapos 27 yung attendance natin doon sa Pasig. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Muntik nang mag-text si Brother Roland na, Brother Sam, hindi muna kami matutuloy kasi medyo masama ang panahon. Pero tumuloy naman sila. At pagpasok nila, maganda yung panahon. Nung malapit nang matapos, umulan. Pero ang kanilang kaisipan, Lord, sana paglabas namin ng building na ito, sana wala ng ulan. Paglabas nila, mainit na. So, at least nagawa pa rin natin yung dapat gawin doon. Sa Pasig, ilan yung umatin? 14, 10. Sa Bible study. Tapos 40 yung attendance ng mga kabataan. So, ang dami nila sa Cavite, may naka-receive. Nag-ano lang sila doon, Bible study, sa Cavite. Thank you, Lord, for all your guidance and for blessing sa mga gawain natin. Thank you, Jesus. Chapter 18, Jeremiah. Si Sister Azril, andito na. Andito na pala Sister Azril. So, thank you, Jesus, na gumaling na rin siya. Thank you, Jesus. Kasi yung kanyang tonsil, kung makita ninyo, konting-konti na lang yung yung dito, yung konti na lang yung space na dumadaan yung hangin. Ganun ka, lumaki talaga ng gusto. But thank you, Lord, for the healing. Verse 1, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise, mag-ayos ka, bumangon ka, tumayo ka dyan, and go down to the potter's house. Pumunta ka doon sa paggawa ng palayok. And there I will cause thee to hear my words. Doon ay sasabihin ko sa iyo, pakikinggan mo kung ano ang aking mensahe. Punta ka doon, mag-observe ka sa ginagawa ng patter dahil may matutunan ka doon. At yon ang mensahe ko para sa bansang Israel. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. Nadatnan niya itong magpapalayok, yung potter, nadatnan niya na kasalukuyang gumagawa nung vase ng palayok. So hindi pa naman ito by machine. So ang mga yung kanilang machine, 2 gulong yon, may inaapakan sa paa para yung sa taas na disc na wheel, yon ay umiikot, habang gumigiling, tuloy-tuloy yung kanyang kamay doon, sa paggalaw. Nadatnan ni Jeremiah na ganun ang ginagawa nung magpapalayok, nung pater. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So, ang lalagyan na ginagawa ng potter, nagkaroon ng imperfection. Nagkaroon ng ang hugis, nasira, na either nayupi, nabasag, na-marred. Ibig sabihin, magkaroon ng lamat sa kamay ng potter. So, he made it again, another vessel, seemed good to the potter to make it. So we pray for a while, Lord. Again, thank you for blessing our ministry. Thank you, Lord, for the anointing sa lahat ng ating mga gawain, for the souls na patuloy na nakaka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Lord, for the outpouring of the Holy Ghost sa mga kaluluwa na gustong na naghanap sa iyo, Lord Jesus, for your guidance, for your protection,
for the healing to us every day. Thank you so much, Lord, and thank you, Jesus, for always keeping us safe sa panahon ngayon na matindi na naman ang tag-ulan. Thank you, Jesus, sa mga pagbaha, sa mga bumabiyahe na kapatiran. Lord, thank you. Bless your word this morning, Lord Jesus. Help us to absorb your words, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you. Samahan mo kami, Lord Jesus. We cannot do this alone, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Understanding the Ways and the Will of God. Understanding, yung maunawaan natin ang mga lakad, ang mga gawi, ang mga style ng Diyos, at yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan ay dapat na maintindihan natin. Understanding the ways and the will of God. So, ang pattern, habang siya gumagawa, nagkaroon ng imperfection, ng lamat. So ano ang kanyang ginawa? Ito ba ay kanyang tinapon kaagad? Hindi. He will make it another. Ang clay na ginagamit sa pagpapalayok, hindi yung nakakita ka lang ng lupa, tapos kukunin mo na, tapos gagawin mo na siya. Hindi ganun. May special kind ng lupa na ginagamit. Minsan marami kaming kinukuhanan yan sa gilid ng ilog, sa gilid ng sapa. May party doon, yung mga pinapaliguan ng kalabaw. May party talaga ng clay dyan na dinudukot mo yun doon sa loob na pag yun, lahat ng gusto mong forma, magawa mo na hindi siya basta-basta nababasag at pag natuyo naman, talagang matibay. Tapos dadagdagan mo pa pag natuyo na siya, either sa araw o sa pugon. Depende sa iyo kung saan mo siya gustong patuyuin. So ang pattern nung kanyang ginawa, nagkaroon ng imperfection, nagkaroon ng diferensya. Ano ang sabi niya? He made it again, another vessel, and it seemed good to the potter to make it. So ang nagde-decide, ang potter, kung ano ang kanyang gagawin sa clay. Doon sa putik, putik ang tawag dyan, ano? So siya ang magde-decide noon kung ano ang dapat gawin. Hindi niya kaagad-agad itatapon yon, kung hindi huhubugin niya ulit hanggat sa makuha niya na ang desire, na pattern, ang design, kung ano ang kanyang gusto at sa kanyang paningin, kung okay na yon, igugunin na. Pag ayaw pa rin niya, wala, may imperfection, pangit pa rin. So again, uulitin niya ulit hanggat sa makuha niya. So imagine the labor of a potter. Tapos ngayon, kompetensya mo, China. Ikaw ang gawa mo, lahat, mahal to, made by hand, talagang handcrafted, ginawa sa kamay. Mahal ang presyo, tapos babagsakan ka ng galing China, nagawa lahat sa manufacturing plant, mass production, mabilisan, tapos yung quality ng ginawa mo sa kamay, pag tiningnan mo yung gawa nila, halos walang pinagkaiba. Malulugi ka. Pero yung labor ng potter ay sobra-sobra, para mabuo ang isang bagay na yon. Yon ang pinakita ng Diyos sa kanya na yan ang dapat mong mensahe na ipakita doon sa mga Israelites. Ituloy natin. Verse 5, hindi siya kumukuha kaagad ng another clay tapos itatapon na lang, tapos panibagong clay, hindi ganun. Pag yon ang prinsipyo ng isang potter, malulugi siya sa materyales. Hindi siya kikita. That is why gawin niya ulit. Then the word of the Lord came to me saying, O house of Israel. Ang tinutukoy dito ay yung sa time na ng kingdom of Judah, dahil 100 years before, nawala na yung kingdom ng Israel, yung northern kingdom, naubos na yon 100 years ago pa. So ang tinutukoy dito ay yung kingdom ng Judah, na kung saan ang gusto sanang mangyari ng Diyos from King Josiah, which was a good king. Brother Roland, si Josiah was a good king. Sa lahat ng hari doon sa northern kingdom, ang daming hari doon na dumaan, lahat ng hari doon, wicked, bad king, walang mabuti. Pero dito sa southern kingdom, which is the capital of Judah,
ang kaharian nila, at least sa 20 plus na kings na dumaan, may 8 na good king. So may mabuti, may masama, may mabuti, may masama. So ang gusto sanang mangyari ng Diyos sa time na ito, because this message from God was a prophecy given to Daniel, kung ano ang sasabihin doon sa mga taga-Juda, ito ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo tumino. Ibig sabihin, ang Diyos napakapatas na klase ng Diyos, na bago niya huhusgahan yung tao, mercy muna. No? Pinapaalam niya talaga, magbago kayo, kasi kung hindi kayo magbago, may judgment na parating. No? So yun ang message ng Diyos dito, na pagkatapos ni Josiah, ang gusto niyang mangyari, nung gustong mangyari ng Diyos, na ma-maintain yung kabutihan ng kingdom. Maibalik yung worship nila sa tamang Diyos. No, wala na silang mga Diyos-Diyosan, mga idols. No, ngayon, dami nating idols. No, hindi tayo ngayon makawala sa cellphone natin. Kung ano ang ginagawa ng iba, ginagaya din natin. No, kung magpa-cute-cute sila dyan, pa-cute-cute din tayo, wag natin silang gayahin. Because that is not the ways of God. That is not the ways of our God, and that is not the will of God. Na dyan tayo mangopya sa internet, sa Facebook, para magganon din tayo, para tayo maging masaya. Hindi yan ang mga gawi ng Diyos natin. Hindi yan ang kanyang lakad, hindi yan ang kanyang will, na maggaganyan-ganyan din. Hindi nararapat. No? Huwag tayong kumuha dyan, no, na maging example, dahil hindi talaga nararapat. Ang gawi, ang mga ways ng Diyos, andito sa Holy Ghost natin. Kung ano ang gusto ng Holy Ghost, kung anong bunga niyan, yun ang sundin natin. Huwag tayong mangopya dyan sa labas. Mukhang masaya naman sila, ano? Magaya nga. Lagay mo yung cellphone mo rito. Paglagay mo yung cellphone. Huwag natin silang... No, why? Just imagine, we have the Holy Ghost. Ano kaya ang pakiramdam ng Holy Ghost? No, kung pwede lang sumigaw ang Holy Ghost, ayaw ko ng ganyan, naasiwa ako. No? Ayaw ko ng mga kilos na yan, why? Anong gusto sa atin ng Holy Ghost? Modesty. No, yung sakto lang. No, kung babae ka, you act like a girl, you act like a lady. Pag lalaki ka, you act like a man. Ano? Huwag nating baliktarin kung ano yun, yun talaga yun. Because that is the will and the ways of God na dapat nating sundin. We are so thankful to God dahil may Holy Ghost siyang binigay sa atin. So kung tutuusin, mas madali na ang sumunod kung ano ang kanyang ways, kung ano ang will na gusto niya sa atin. Because pwedeng mangyari that we understand the ways of God, pero ayaw nating sumunod sa will ng Diyos. Lord, alam ko ang gusto mong lakad sa akin. Alam ko ang gusto mong mangyari sa akin. Ba't ang susundin ko yung will ko? No? Kaya lang, datapuat, subalit, ngunit, no, bagamat, no, ang gusto kong mangyari, ang will ko, hindi yung will mo ang gustong mangyari, hindi ang susundin. No? So ito ang sabi ng Diyos dito kay Jeremiah, na sabihin mo yan sa kanila because this is a prophecy, na kung hindi sila magbago, ganito talaga ang mangyayari sa kanila. No? So napakapatas ng Diyos, na bago may mangyari sa tao na masama, hindi natin masisi ang Diyos na hindi tayo sinabihan. Na hindi niya tayo, no, brother, wala namang kumakausap sa akin na Diyos eh. Inaantay mo pa na Diyos ang kumausap sa'yo. Isang kidlat lang, baka kidlatan ka dyan. Huwag na tayo mag-antay because we have the Word of God. Mayroon tayong kaibigan dyan, mayroon tayong pastor, mayroon tayong leaders, mayroon tayong mahal sa buhay na pwedeng magsabi sa atin, ayusin mo na ang buhay mo, ayusin mo na ang lakad mo sa Diyos. Yun na yun. Huwag na natin. May mga klase tayo na ginagawa dito. No, every Sunday, may prayer pa tayo pag Wednesday. So lahat ng yan ay mga salita na ng Diyos yun. Huwag na nating antayin na, brother, hanggat hindi ako kinakausap ng Diyos. Personally. No, hindi ako magbabago. Huwag ganon. No, then the word of the Lord, no, ang problema rito, after ni Josiah, pumalit si Jehoiakim, no, na isang, ano ang kanyang ginawa, nung siya pumalit, lahat ng opposite, no, na sa kabutihan ni Josiah,
pinalitan niya ulit. Ganun ang mga hari dito mga leaders dito. No, depende sa kung anong gusto nilang mangyari. Pag masama, masama. Pag mabuti, meron namang mabuti. Then the word of the Lord, sa verse 5, came to me saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? No, sabi ng Diyos, hindi ko ba magagawa sa inyo kagaya ng ginagawa ng potter na ito? Because gustong ipakita ng Diyos, saith the Lord, behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. No, O house of Judah. Kasi wala ng Israel dito, pero tinukoy niyang O house of Israel. No, ang sabi ng Diyos, no, nakagaya ng potter na ito, na ang clay, ang putik na sa kanyang mga kamay, sabi niya, you are in mine hand, O house of Israel. Sabi niya, kayo ganun din. No, ibig sabihin, ako ang may control kung ano ang gagawin ko sa bansa ninyo. Ako ang may control, ako ang may sovereign power, ako ang overall creator. Kung ano ang gusto kong hubog, kung anong gusto kong porma sa'yo, wala kang magagawa kung anong gusto ko. No, yun ang gustong iparating ng Diyos sa kanila, no, na either judgment or either restoration ang mangyayari sa bansa ninyo, depende sa kung anong klaseng karakter ang inyong gagawin sa harapan ko. No? Verse 7, at what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up and to pull down and to destroy it. No? Ang sabi ng Panginoon, pwede ko namang gawin. No? Pwede kong sabihin, no? Tungkol sa isang nasyon, sa isang kaharian, pwede ko silang bunutin, pwede ko silang itanim, ibalik, pwede ko silang sirain. If that nation, kung ang bayan na yan against whom I have pronounced, turn from their evil, I will repent on the evil that I thought to do unto them. Ang gusto pa rin mangyari ng Diyos, mercy. Ang gusto pa rin niya mangyari, walang issue sa Diyos. Okay, nagkasala ka, nagkamali ka, walang issue sa Diyos dyan. No, dahil walang sino man, yun nga, no, lahat ng tao nagkasala, for all have sinned and come short of the glory of God. No, so alam na ng Diyos yan na lahat ng tao pwedeng magkasala at siya magbibigay ng judgment. Pero anong gustong mangyari ng Diyos? Alam ko nagkasala ka. Pero ito lang ang akin. No, kahit nasyon pa yan, nagkasala sila. No, marinig nila ang salita ko na kailangan nilang magrepent, kailangan nilang magsisi. Pag sila nakinig, ano ang sabi ng Diyos? No, I will repent of the evil. Ibig sabihin, sabi niya, I will change my mind na kung anuman ang masama, ang judgment na gusto kong ibigay sa kanila, dahil sila ay nagbago, hindi ko na itutuloy. Napakabuti ng Diyos, ano? No, kung tayo, hindi pa natin natanong yung tao, pinapatay na natin. Ganun tayo mag-judge. Dahil sa gigil ng emosyon natin, halika. No, hindi mo pa natanong, may sampal na, may suntok, may 2x2 na, boom! No, hindi pa natin natanong, pero ang Diyos napakabuti, no, na ang sabi niya, hindi, may chance pa. No, alam ko makakasalanan ka, alam ko nagkamali ka, pero ganito lang gawin mo, are you willing to repent? No, dahil pag ginawa mo yan, okay, I will change my mind. No, thank you, Jesus. No, parang ganun lang kasimple, ano? Okay, nagkasala ka. No, alam ko, nakita ko, guilty ka. So anong gagawin mo? No, magsisi ka lang, andun na yung instruction, andun na yung solusyon. Okay, magsisi ka lang. Dahil pag nagsisi ka, ibig sabihin, pag nagsisi ka, hindi ko na makita yung kasalanan mo dahil hindi ko napapansinin yun. No, I will change my mind. Ganun lang kasimple, mga kapatid. But because of our pride, dahil masyado tayong proud, no, hindi madali ang magsabi na sorry. Hindi madali ang magrepent. No? Nakulong na nga dahil sa kasalanang ginawa niya. Pero pag kinausap mo doon sa loob, brother, hindi ko talaga ginawa yun. No? No, brother, na ano lang ako, na frame up lang ako doon, na pagbintangan lang ako. No? Dahil, no, ganun tayo na tao. No? Just repent. At sasabihin ng Diyos, okay na. No? Okay na, absuelto ka na. No? Parang ganun kasimple, pero hindi madali. No, verse 9, and at what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom
to build and to plant it. Ang Diyos din ang may kakayanan na siyang magtanim, siyang magbuo, siyang magtanggal. Verse 10, if it do evil in my sight, that it obeyed not my voice, then I will repent of the good, wherewith I said I would benefit them. Madali lang kasi sa Diyos, depende sa reaksyon natin. Madali lang sa Kanya ang maglipol sa atin, madali lang sa Kanya ang magpalit ng panibagong nasyon, madali lang sa Kanya, walang imposible sa Kanya eh. At itong kondisyon na ito, kung tutuusin, walang antubo ang Diyos dito. Wala siyang kita dito, lahat ng benepisyo sa atin pa. Nagkamali ka na, hindi mo alam ang gagawin, sasabihan ka pa na ganito ang gawin mo, at pag yan ang ginawa mo, nagsisi ka, okay na tayo. Ganon katindi ang Diyos na ito. And thank you, Lord, for being our God. Bearing long suffering. Thank you, Jesus. Verse 11, now therefore, go to, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, puntahan mo, nakuha mo na yung message ko, na anytime, pag sila hindi nagbago, I will judge them. Pero pag sila nagbago, nagsisi, so just imagine, yung pinag-usapan nga namin dyan about leadership, naka-chapter 2 na kami. We're very proud of it. The importance of a leader, the purpose of a leader, pag ang hari nila matino, pwede silang maging matino. Pag ang hari nila masama, nagiging masama din sila. Ibig sabihin, ganon kalaki ang impluwensya ng isang leader na pwedeng lahat maapektuhan na ang buong nasyon mapunta talaga sa kapahamakan. Destruction. Anong sabi ng Biblia? Pag ang leader matino, lahat matiwasay. Pero pag ang leader corrupt, masama, ang buong bayan ay in trouble. Totoo naman. So, and to the inhabitants of Jerusalem, saying, thus saith the Lord, behold, I frame evil against you. Grabe ang Diyos. Sabi ng Diyos, kayo na mga taga-Juda, mayroon akong binabalak na masama sa inyo. Ang Diyos magsabi niyan sa iyo. Pag hindi ka pa nagbago, mayroon na akong pinaplano na nagagawin sa iyo. Pero grabe ang Diyos, napaka-fair ng Diyos. Alam niyang maloko ka, pero pupuntahan ka pa ng Diyos at sasabihan, alam kong kalukuhan mo, may pinaplano ako, ipapatumba kita, pero tumino ka. Parang si Digong dati, yung mga taga Davao, pag alam niyang adik, pag alam niyang masama, pupuntahan ka, lalagyan ka pa ng sulat, pag wala yung anak mo, puntahan yung magulang, naitay, sabihin mo sa anak mo, magbago na siya. Kasi pag hindi pa siya magbago, susunod, babalikan na namin siya. May warning muna. Pag hindi ka nagbago, may oras ka talaga. I frame evil against you and devise a device against you. Grabe ang Diyos, may plano rin siya, Sabi niya, maglalagay talaga ako ng plano. Return ye now everyone from his evil way. Manumbalik kayo lahat ng gumagawa ng masama, ng hindi maganda, and make your ways and your doings good. Ganito lang naman ang takbo talaga ng Biblia. Masama at mabuti. Pag mabuti ka, hahaba ang iyong buhay. Pag ikaw may very magalang ka sa Diyos, may respeto ka sa Diyos, gumagawa ka ng tama sa harapan ng Diyos, you have the blessing. Pero pag masama ka rin, wala kang respeto sa Diyos, wala kang interes sa Kanya, wicked ways, may oras ka rin. And make your ways and doings good. Verse 12, and they said, there is no hope. And we will walk after our own devices, and we will everyone do the imagination of his evil heart. Imagine anong klaseng mga tao na ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, puntahan mo sila, send a message, mayroon akong gagawing masama sa kanila to give them judgment dahil sa kanilang kalukuhan. Sabihin mo, may warning, I will give them mercy. Pero pagdating doon sa ka-Israel, ano ang sabi nila? Wala kaming pakialam sa kung anong sabihin ng Diyos mo.
Gagawin namin ang gusto naming gawin, kung anong pumasok sa puso't isip namin, just like the time of Noah, na kung ano lang ang pumasok na masama, tuloy lang sa gawain. No? Yon ang kanilang plano. There is no hope, wala ng pag-asa. Wala kaming pakialam sa Diyos mo. No, we will walk our own devices. No? Grabe ang mga Israelites, ano? No? Lord, wala kaming pakialam sa kung anong mga ways ang gusto mo sa amin. Wala kaming pakialam kung ano ang will mo sa amin. Before, pwede yun. No? Dati, dyan tayo nanggaling. No, dyan tayo namuhay. Sa buhay na tayo ang nasusunod, tayo ang may gusto, tayo ang nagpaplano, no, lahat tayo ang gumagawa ng picture. No, tayo lahat gumagawa niyan nung wala pa tayo sa church. No, wala tayong pakialam sa Diyos kung makasimba tayo ng Kasal Binyag Libing, KBL. No, punta tayo sa church once a year. Wala tayong pakialam kung anong pakiramdam ng Diyos. Hindi ko nga kilala ang Diyos. Lahat na lang yan. Wala tayong pakialam sa kung sino siya at kung ano ang kanyang gustong mangyari sa buhay natin. But when we come to church, binuksan ng Diyos ang ating understanding, binigyan niya tayo ng Holy Ghost, at dahil sa Holy Ghost na yan, unti-unti nating natututunan kung paano sundin ang mga lakad, ang mga ways ng Diyos, at saka kung ano ang will niya sa buhay natin. No? That is why, kung lahat mag-agree, gumanda ang buhay natin. No, sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid. No, umayos ang buhay natin. Why? We have the Word of God. No? Ang tao na walang Word of God, huwag mo nang expect yun. Talagang masisira ang buhay nun. But now, ano ang sabi sa atin? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Ang iyong mga salita, Panginoon, no, ay isang ilawan, no, sa aking mga paa at liwanag sa aking landas o daanan. Ang buhay natin dati, gulo-gulo. May kanya-kanya tayong Diyos-Diyosan. May kanya-kanya tayong idols. Sa bahay, napakaraming santo. Hanggang ngayon, mayroon pa rin. No, hindi sa bahay namin mismo. Doon sa bahay ni Mama. Yung mga santo na hindi pa niya mag-give up. No? Si Mama Mary na hindi pa mag-give up. No? Mama Mary loves you. No? Hindi pa mag-give up. May kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong prinsipyo, may kanya-kanya tayong lakad na hindi ayon sa lakad na gusto mangyari ng Diyos natin. Because it is not easy, hindi kaya madali ang sumunod. Lalo na if it's against your will. Talagang mag-aaliwasa ka, talagang ayaw mong sumunod. Pagdating natin dito sa church, sanay ka na lagi lang nakashort. Sanay ka na ang buhok mo, pang lalaki, babae ka ha? Pero buhok mo pang lalaki, sanay ka. Ang hirap sumunod doon. Lord, ito pala ang way na gusto mo. Dapat yung babae na natauhan na kami, ito palang sabi ng salita ng Diyos na kailangan ng babae mahaba ang buhok. No? Gaano kahaba, brother? No? Ang sabi ng Biblia, no, it is for a woman to have a long hair. Pero ang sinasabi dyan na long hair, walang issue dyan. Pag sinabing long hair, hindi ibig sabihin sa atin, brother, hanggang baywang mahaba na to. Ang sabi ng Biblia, in Hebrew, yung long na dyan, do not cut your hair. No? Napakaklaro niyan. Hindi yan dahil sa kung anong haba. Sa Hebrew word, yun ang ibig sabihin na ang babae, mas maganda, mahaba ang buhok. Ibig sabihin, yung babae, huwag niyong putulan ang inyong buhok. No? And that is the ways of God. Dahil nung nilikha niya ang tao, babae at lalaki lang. Tapos ngayon, sisigaw yung mga bakla, sisigaw yung mga tumboy. Kami, nilikha rin ng Diyos. No, yung utak nyo, nilikha ng Diyos, pero nagpagumon kayo sa ganong klaseng kaisipan. No? Kung kayo nilikha ng Diyos, oo, nilikha kayo ng Diyos. Sa design or sa disenyo na babae at lalaki. Tapos sasabihin nyo na kayo nilikha ng Diyos, ganun talaga kami. Ano ibig nyo sabihin? Sinungaling ang Diyos? No? Ibig sabihin, mag-a-agree ang Diyos sa inyo na ganun kayo? No? Imposible yun. No? Sodomy. No? Sa harapan ng Diyos. No? So yun, mga ways ng Diyos natin, mga kapatid,
Noong napagdating natin sa church, dito tayo natauhan, dito tayo nagbago, ay ganun pala, Lord. No, mayroon ka palang mga hakbang na dapat namin gawin. Mayroon palang mga oras na dapat para sa iyo lang. No, every time we pray, we repent, we receive the Holy Ghost, we baptize in the name of Jesus Christ. Ganun pala dapat ang mga ways. Lord, ano naman ang will mo sa buhay namin? No, kami ang dapat masunod. Mayroon tayong Holy Ghost. Yun ang pakinggan natin, yun ang sundin natin. Because that is the ways and the will of God. At sa kung tayo ay sumusunod dahil yung kanyang mga salita ay siyang ilawan o lampara. Buti ngayon, grabe tong sa Boy Scout. Sinong Boy Scout, Girl Scout ngayon? No, social kayo, pwede na kayo mag-order ng Jollibee, ng McDonald's, Mang Inasal, Greenwich, lahat. No? Habang nagka-camping kayo, mag-grab food lang kayo, may dumarating na. No? Ibang klase. No. Samantalang, no, brother, no, 'di ba survival skills, no? Survival daw 'yun. No, i-text mo lang. No, samantalang yung panahon namin, magsaing ka sa kawayan, magsindi ka na walang magpaapoy ka na walang posporo, walang gasol, walang electric lighter, wala kahit ano, no? Ihalo mo yung sardinas, yung noodles, may kangkong, lahat na lamang. Matutulog kayo sa lugar na hindi flat. No? Tapos uulan ng napakalakas, lahat, pati klase ng pagtali, gagawin mo. Ngayon, ibang-iba na. No? At dyan patungo. No? Kaya ka nga sumama dyan para matanggal yung comfort mo sa buhay, para matuto ka. Pero pagdating doon, no, puro grab food, no, tapos nakalatag pa yung foam. Yung may ibang klase itong mga to. No? No. That is their time. That is their ways. No, sa verse 13, therefore, thus saith the Lord, ask now among the heathen. No, tanungin mo yung mga pagano. No, who hath heard such things, no, na makakarinig ng ganong mga bagay, the Virgin of Israel hath done a very horrible thing. No, pag narinig, pag nakita yan ng mga pagano na ang ginawa ng mga Israelites ay kasuklam-suklam sa harapan ng kanilang Diyos. Verse 14, will a man leave the snow of Lebanon, which cometh from the rock of the field, or shall the cold flowing waters that come from another place be forsaken? Ang gustong sabihin ng Diyos, andiyan ka na sa lugar ng blessing, andiyan ka na sa lugar ng biyaya, andiyan ka na sa lugar na ang supply ng tubig from Lebanon, andun pa ang mga yelo, pag natunaw, tuloy-tuloy ang iyong supply ng tubig, ang blessing, ang pagkain mo, mataba ang tubig, ang lupa. Anong sabi ng Diyos? Ikaw na matino ang isip, aalis ka ba sa lugar na yan? No, andun na lahat ang supply, andun na lahat ang needs mo. No, i-disregard mo pa ba ang Diyos? No, hindi ka pa ba susunod sa Diyos? Andun na lahat. No, pero ang mga Israelites, ibang klase. No, sabi niya, cold flowing waters that come from another place be forsaken. Magano lang ako ng konti. No, yun nga. Malis lang ako ng konti. Ano, kaya, ang tribe of Dan, wala sa 144,000. No? Yung tribe of Dan, no, Dan means judgment. No? Ang grupo ni Dan, no, di ba may 12,000 sa Revelation every tribe? Yon ang mga saints na itatabi ng Diyos, no, maliban sa atin. Yan purely mga Hudyo. No? Mga purong Hudyo. Mga faithful sa harapan ng Diyos, 12,000 in every tribe, yung tribe ni Dan wala dyan. No, na dapat kasama siya sa tribo. No. Pero ano ang tampo ng Diyos? No. Number one, because of rebellion. No. Nung time na ang Diyos may lupa na inihanda at ibibigay sa kanila, at ang sabi ng Diyos, yan ang lupa na gusto ko sa inyong ibigay, pamana ko sa inyo. Saan ka pa? Ikaw bibigyan ng pamana. No, yung iba, utang ang pinamana. No, pero ikaw bigyan ka ng pamana, nung ginawa ng Diyos yan sa kanila, sa tribe ni Dan, okay, yung
ito ang ibibigay kong lupa sa inyo kasi maganda ito. No, i-conquer nyo yung lupa na ito, magiging inyo na yan, lahat ng nandyan, kalabanin ninyo para makuha nyo yung lupa. Ano ang ginawa ng tribe ni Dan? Lord, ayaw namin sa biyaya mo. No? Lord, ayaw namin sa lupa na inihanda mo sa amin. No? Ang gusto naming lupa yung nandoon. No? Saan ka pa? Bigyan ka ng Diyos ng Holy Ghost, ayaw mo. Gusto kang baguhin ng Diyos, ayaw mo. So ano naman ang dating sa Diyos? No? Rebellion. No? Kaya anong ginawa ng Diyos? Dahil sa ginawa nyo, no? Ang ginawa nila, hindi nila kinuha yung lupa, yung blessing na dapat sa kanila, ang inatake nila yung isang lugar doon, sa bandang Lebanon, yung kinuha nila na lugar, pinatay nila lahat yung mga tao doon. Lalong nagtampo ang Diyos. At yun ang naging way na ang gustong mangyari ng Diyos, wala kayo sa tribe. Wala kayo sa 144,000 because of rebellion at saka yung biyaya na gusto ko sa inyo, tinanggihan nyo. Saan ka pa nun? Akalain mo, ang Diyos na nag-offer, Lord, ayaw ko, walang hope, ayaw ko sa iyo. Hindi kita kailangan. So just imagine kung ano ang pwedeng balik. God created us to worship Him. Nilikha tayo ng Diyos para i-worship siya. That is why kaya si Satan galit na galit dahil yung kanyang trabaho na punta sa atin, yung kanyang ginagawa, hindi niya na magawa at tayo ang gumagawa niyan sa Diyos. Kaya yung pakiramdam niya, gusto niya tayong sirain talaga dahil ako dapat ang nandyan. Wala kayo dapat dyan. Pero binigay sa atin ng Diyos, tayo ang nag-worship sa Kanya. We are created by God to worship Him. Ano ang nangyayari? Pag hindi tayo nag-worship sa Diyos, ano ang tendency natin gawin? Naghahanap tayo ng ibang Diyos-Diyusan. No? Maghahanap ka, magpapatayo ka ngayon, yung kay Nimrod, patayo sila. No? Panahon ni Abraham, marami rin mga tao doon, patayo sila, idolatry. No, pagdating ng mga kings, no, ayaw nila pumunta sa kingdom of Judah. Ang ginawa ni Rehoboam or ni Jeroboam, nagpatayo ng kingdom, Israel, Northern Kingdom, doon sa norte, nagpatayo ng sariling Diyos-Diyusan para yung mga taga-norte hindi nang pumunta sa south, no, para doon na lang mag-worship. God created us to worship Him. No. Kaya anong mangyari? Kung ayaw nating mag-worship sa tunay na Diyos, ang tendency natin, maghahanap tayo ng panibagong imahe na i-worship. No. Ayan, i-worship mo aso mo. Oh. Sabi nga ni Sister Susan, magkanong gupit ng aso ngayon? 500? No? Yung amin dyan, mayroon 50 dyan, sa labasan lang. No? No? May 50, may 100. No? Because tayo na, ang nature natin, magwo-worship talaga. No? Pero ang kagandahan, mga kapatid, dinala tayo ng Diyos dito, sa lugar na ito, inayos niya by the Holy Ghost, binigay niya sa atin na yung ways na yan, yung will niya kung paano natin masunod, paano ma-realign lahat ang ating paglilingkod sa Kanya na Kanyang magustuhan at walang iba kung hindi siya lang ang dapat natin na i-worship talaga. No, at wala nang iba pa. Kaya pag tayo dito, umalis tayo dito sa church, of course, wala ka ng iba na mag-worshipan. Pero ganun pa rin ang takbo ng heart mo. Maghahanap ka pa rin kung saan ka pupunta ng church, no, saan ka makapag-pray, saan ka makapag-worship. No, because God created us to worship Him. That is why every time we come to church, pag mayroon at nandito na tayo, kung gaano tayo katahimik kanina, pagpasok ng worship, boom! No, gamitin natin lahat sa Diyos natin yan, mga kapatid. Why? No, yon ang gustong mangyari ng Diyos. No, give and take relationship. You obey my will, you obey my ways, and I will bless you. No, sundin mo lang kung ano ang gusto ko, akong bahala sa iyo. No, saan ka pa? Hindi ba parang ay Lord, sige, ikaw ang bahala sa akin. Lord, anong gusto mo? Mag-worship ka? Okay. O, sundin mo ako. Okay, Lord, sundin kita. Anong kailangan mo? O, ako rin ang bahala sa iyo. No, may sakit ka, pagagalingin kita. Anong gagawin mo? No, gawin mo lang ito. No, ganon ang Diyos natin, mga kapatid. Why? No. He was the one who created us, tapos mag-worship tayo sa iba. No? Kasi kung hindi tayo maka-worship sa Creator natin, our tendency is to worship the idols, is to worship the creation. No? Hindi natin siya kilala. Ganun ang gagawin natin. Mag-worship pa rin tayo kung kani-kanino.
No, si Moses nga talagang tinago ng Diyos ang kanyang bangkay. No, dahil ang tendency ng mga Israelites, i-worship siya. No, nag-awayan pa diyan si Michael sa Jude ba 'yon? Sa Book of Jude. No, nag-awayan pa sila diyan, no, kung paano maitabi yung bangkay ni Moses, kasi pag nangyari 'yon, anong gagawin nila? Mag-worship talaga sila. No, at ang Diyos magtatampo. No, so ganun mga kapatid, we must follow the ways of God through the Bible. Andito na ang Word of God, kung anong mga gusto niyang sabihin, the fruit of the Holy Ghost, may gift ang Holy Ghost, mga turo ni Paul, lahat napakarami na pwede natin gawin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, ganun lang ka, kung tutusin, andyan lahat ang kondisyon ng Diyos. No, napakasimple lang na sundin mo ako kung ano ang will ko, sundin mo, dahil pag ganito ang mangyari, okay, may reward ka sa akin. No, sundin mo lang. No? Verse 15, because my people had forgotten me. No? Grabe, ang Diyos may sentimento rin. Ang Diyos may emosyon din. No, may sama rin siya ng loob. Na at yon ini-express niya sa kanyang propeta, at sa pamamagitan ng propeta ang magdidiscuss doon sa mga leaders of Israel. Ganito ang gawin nyo, nagtatampo na yung Diyos, pakinggan ninyo, no, baguhin nyo yung ways ninyo, sumunod kayo sa kung ano ang will ng Diyos, babaguhin lahat ng Diyos. Just like the potter, na ang Diyos, ang potter ang nagde-decide kung anong forma niya. May magagawa ba ang clay? Wala. No, pag gusto tayong sirain ng Diyos by His judgment, patay tayo. Pero kung gusto ng Diyos na gawin ang isang palayok na gusto niyang i-restore, no, kaya hanggat malambot pa ang palayok, pwede pang galawin. No, hanggat hindi pa matigas. Pag ang heart natin, ang puso't isip natin tumigas na sa harapan ng Diyos, kahit anong word of God, kahit gaano kagaling ang pater o magpapalayok, hindi niya na mabend yun. No? Just imagine, no? Pag matigas na ito, kahit gaano kalakas ang pater, hindi niya na yan ma-form according sa gusto niyang mangyari. And while habang malambot pa ang puso at isip natin sa Diyos, sa Word of God, sige lang, Lord, bahala ka na kung anong gusto mo sa akin. Lord, susunod lang ako kung anong gusto mo. Lord, kahit mahirap, Lord, kahit hindi ko sanay ang ways ko, kahit sinasabi na huwag nang magpakulay ng buhok. Sige, Lord, kahit hirap ako sa ways mo, susunod ako. Lord, dahil ito ang will mo. So, ganun, wala tayong magawa sa pater. No, tayo na clay, sige Lord, kung anong gusto mo. Why? Because it is the pater who will decide. Pag lumabas nito, wow! Ano ang gusto mangyari ng pater? No, double-edged. No, pag nabuo ng pater na maganda yung kanyang ginawa, no, ano ang mangyayari? No, pag may pumunta, may auction, lahat ng makakita, wow, ang ganda nito. No, tapos anong mangyayari? Sinong may gawa nito? O di ba, pag sinabi ng tao, pag sinabi ng mga tao, yung mga Living Way Apostolic na yan, no, maasahan mo yan, the best ang ugali, marunong makisama. No? Ibang tao ang magpapuri niyan. No? Yung tao na yan, mahaba ang pasensya. No? Pag nakita ng ibang tao yan, ganon ang commendation, ganon ang comment nila sa atin, no? Ano kaya ang palagay natin sa Diyos? No, ako ang naghubog niyan. No, ako ang may gawa niyan. We must be proud of it, mga kapatid. Why? No, dahil gusto ng Diyos na ilagay niya tayo sa stage, sa pedestal, gusto niyang ipagmalaki tayo. So tayo naman, sige lang, Lord, masakit. Sige lang, tuloy ka lang. No, kasi alam ko yan. No, kahit nasasaktan ka, alam ko yung diskarte dyan. No, sunod ka lang. Just like Joseph. No? Anong pinagdaan ni Joseph? Matindi. Tinraidor ng kanyang mga kapatid. Binenta ng kanyang mga kapatid. Muntik ng patayin ng kanyang mga kapatid. Binenta sa Egypt. Pagdating sa Egypt, no, muntik pa siya kay Potiphar's wife. Why? Because ang sabi ng Biblia, pag si Joseph tiningnan mo, yung mga kababaihan, walang maghihindi kay Joseph. No. Physically, appearance, no, ganon. Kaya
No? Kaya ang sabi diyan, si Joseph, no? Kaya lahat na lang ng opsyon ginawa na ng asawa ni Potiphar dahil wild na siya kay Joseph. No, hindi niya alam, lahat na lang ginawa niya. No? Wala siyang magawa because si Joseph ay talagang matino na tao. No? Man of God, marunong, may paggalang. No? So dahil dyan, ginawan siya ng intriga, nakulong. Nung nakulong, dreamer si Joseph, visionary. No? Naging kaibigan niya yung sa loob ng kulungan. No, ibig sabihin, kung saan siya dinadala, marunong siyang mag-adjust. Kung preso siya, preso siya. Marunong siyang makisama. No? Nung siya, paunti-unti, hanggat sa naging prime minister, next to Pharaoh, nung naging leader, ano ang nangyari sa kanya? No, marunong mag-behave, marunong mag-ayos. Pero ano ang pinaka-punto, mga kapatid? That Joseph understand the ways and the will of God, kung ano ang mangyari sa kanyang buhay. No, daanan lang natin saglit sa Genesis. Pasuyo, Brother Roman. No, Genesis 45. Genesis 45 verse... No, basahin ko lang mabilisan ito. No, 11, 12 pa lang. No. Then Joseph, sa chapter 45, verse 1, then Joseph could not refrain himself before all of them that stood by him. Hindi niya na mapigilan yung kanyang sarili, no, sa harapan ng kanyang mga kapatid. And he cried, cause every man to go out from me. No, sabi niya, lahat kayo, mga Egyptians, lahat kayo na nandito, magsilabasan muna kayo. No, para hindi nyo makita yung aking weak side na umiiyak na ako. So labas muna kayo. Or ayaw ni Joseph malaman na kung ano ang mga nangyari nung kanilang kabataan, kung ano ang sitwasyon, no, ayaw niyang malaman ng mga Egyptians yon. Understood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren, nagpakilala siya, and he wept aloud. Pag nanonood ka sa sine, parang nanonood ka nito. No? Andito si Joseph, nakikita mo, andyan lahat yung kanyang mga kapatid. Nung hindi na makaya ni Joseph yung kanyang emosyon, bumigay na siya. Ano ang kanyang sabi? And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. No, ako si Joseph, that my father yet lived. Buhay pa ba ang aking ama? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Patay tayo rito. No? Si Joseph pala ito. No? Bininta natin yan. No? Inipon tayong lahat dito. No? Hindi na tayo makawala nito. No? Lahat na lang troubled nung nakita nila. Patay tayo, anong gagawin natin? Si Joseph pala ito. Paanong nangyari na siyang naging Pharaoh? No? Panaginip, naging ruler. Panaginip yata ito. Ano ba ito? No, hindi nila ma-comprehend ang sitwasyon. And Joseph said unto his brethren, come near to me. Siyempre, Joseph, ikaw pala yan. No, saan ang pintuan? No, unti-unti ka na, kung pwede kang maka-escape. No, I pray you, and they came near. Lumapit sila, and he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Bakit kailangang sabihin ni Joseph ito? Because yung sitwasyon na yon, to prove to them that I am really Joseph. Dahil yung sitwasyon na yun, walang nakakaalam kung hindi sila lang na magkapatid at si Joseph. No, pag sinabi ko sa inyo, I am Joseph, na ganun lang, pwede kayong magduda. Pero pag sinabi ko sa inyo, ako si Joseph na kapatid nyo, na binenta nyo dito sa Egypt, totoo. No? May witness. No? Tunay ang kwento. No, hindi ako nag-iimbento. Ganun ang dating. No? Na binenta nyo. No, parang sinabi sa iyo mismo, buhay pa ako. Ano? Ako naman ngayon. No? Hindi ka ba matakot nito? No, na ang krimen na ginawa nyo, kaya walang makakatakas sa kalukuhan. No? It is God, anong sabi dyan? It is, God is a righteous God. He gave justice righteously. No, now therefore, be not grieved, nor angry with yourselves.
No, huwag kayong malungkot, huwag kayong magalit sa inyong mga sarili that you sold me hither. Anong rason? Huwag kayong magalit. No? Kung anong ginawa nyo, huwag kayong malungkot. Hanggang ngayon ba, kinukonsensya pa kayo? No, parang ganon sa ginawa ninyo. No, dahil ang gustong sabihin ni Joseph, ako naka-move on na. No? Kayo, hanggang ngayon, andyan pa yung konsensya na yan. No, sabi niya, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot. No, you sold me hither, for God did send me before you to preserve life. No, anong klaseng thinking mayroon si Joseph? Ano sabi ni Joseph? No, gusto niyang sabihin, lahat ng nangyayari, no, I understand that was the ways of God and that was the will of God na mangyari sa buhay ko. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Dahil gustong sabihin ni Joseph, kung ano man yung nangyari nung mga panahon na yon na nahirapan ako, binenta niyo ako, muntik niyo na akong patayin, nakulong ako sa Egypt, naparatangan ako, lahat ng hirap pinagdaanan ko rito. Now I understand that that is the way of God in my life. No? And that is His will na kailangan kong sundan dahil yun ang gustong mangyari ng Diyos because time will come, God prepared me for this. No? Na kayo, na gusto akong patayin at binenta, ngayon andito ako para iligtas kayo sa kapahamakan. No, anong klaseng ugali? No, anong klaseng karakter mayroon si Joseph na kung tayo to? No? That is why gusto tayong turuan ng Diyos na mahaba ang ating pasensya sa lahat ng pwede nating malakaran dito sa church. No, lahat ng pwede nating pagdaanan sa paglilingkod kay Jesus, gusto niya tayong turuan na dapat mahaba ang ating pasensya at hindi tayo mareklamo. No, why? No, ito yung nangyari kay Joseph. No, kung si Joseph reklamador, no, binenta niyo ako, sige lang, time will come, babawian ko kayo, sige lang. No, habang andun ka sa karwahe na papunta ng Egypt, sinusumpa ko kayo. No, sige lang. No, lahat ng hatred, lahat ng galit, makikita ko rin kayo balang araw, magsisikap din ako, babalikan ko kayo akin ang huling halakhak. No? No? Dahil sa lahat ng pinagdaanan ni Joseph na masasakit, posible na lahat ng galit mabaon sa iyo. At ang tendency mo, babawian ko kayo. Antayin nyo lang pag ako nag-asenso. No? No? Yung kinatatayuan nyo ngayon, ipabuldos ko yan. No? Tingnan natin. No? Kami dati, ganun. No? Andun kayo sa isang pamamahay, wala naman na yung lola namin. Yung kitang-kita mo, obvious na obvious. Yung dalawa niyang apo na paborito niya. Pagaling siya ng Central Market, pagbalik may apple. Tapos ipapakita pa sa inyo na ibibigay doon sa dalawang paboritong apo, na apo niya rin naman kami. Doon sa dalawa niyang apo, na anak niya sa babae niyang anak. No? Ibibigay niya yung apple doon. No, ipapakita pa talaga sa amin na kumakain sila. No? Tapos kami antay kami kung may matira doon sa apple, no, na mabigyan. No. Pero ang nangyayari, ikaw na bata, ano ang pumapasok? No, gusto mong bumawi. No, sige lang, antayin nyo lang. Pag ako umasenso, lahat ng apple ipapalunok ko sa inyo. No, pwedeng ma-develop dahil sa naranasan mo na mahirap din. Kaya sa atin ng mga magulang, kung ano ang mga naranasan natin na hindi maganda sa buhay at nakasurvive tayo sa sitwasyon na yon, huwag nating igaya doon sa mga anak natin. Kung ano ang mabuti, yun ang ibigay natin sa kanila. Huwag yung, ako napagdaanan ko rin ito, kaya dapat kaya nyo rin. Kaya nyo rin dapat. Iba yun. No, why? But Joseph, with an incredible kind of spirit, naintindihan niya na ang nangyari. Sabi niya, for God had sent me before you to preserve life. In advance party ako ng Diyos dito sa Egypt para sa ngayong panahon na ito,
mailigtas ko kayo sa lubos na kapahamakan, sa lubos na kagutuman. No? Although ang pinagdaanan ko hindi madali. No? Ganun ang dating. Because ang tao, ano ang mangyari? Hindi madali magpatawad. Sinuntok, binugbog ka, minura ka ng tao na yan. Tapos time will come. No, sasabihin mo sa kanya, hindi, kung ano yung ano mo, wala na sa akin yun. No, dahil naintindihan ko na ang Diyos pala ang may gawa sa buhay ko nun. No, I understand that is the ways and the will of God na kailangan kong pagdaanan for this purpose na mangyari. No, ang hirap nun. No, why? Ang tendency natin ng mga tao, babawi ka talaga. No, ipapakita ko sa iyo pag umasenso ako. No, ganun. Kaya nung sabi nila, the successful revenge, no, may ipakita mo doon sa tao na nang api sa iyo na naging successful ka. Yun ang sabi nila. Pero kayabangan pa rin yun. No? Para ipakita mo lang, tingnan mo ngayon. Ako dating inaapi-api mo. Ngayon, tingnan mo. Ano yun? Kayabangan yun. No, hindi yun ang purpose ng Diyos. And that is not His ways. No, at gusto tayong turuan ng Diyos, mga kapatid, sa paglalakad natin sa Kanya, kailangan mahaba ang pasensya natin. Huwag tayo puro reklamo. Huwag tayo puro kung ano-ano na lang. Why? No, dahil kung si Joseph reklamador, hindi nangyari sa kanya to. No, kaya pag puro ka reklamo, ibig sabihin, hindi mo naintindihan na yung nilalakaran mo ngayon, yan ay way na gustong lakaran sa iyo ng Diyos. Pag puro ka reklamo, hindi mo naintindihan na ang gustong ipadaan sa iyo ng Diyos, will niya yan. No, gusto niyang ipadaan sa iyo. No. Say, praise the Lord. Kaya maraming mga sitwasyon, mga kapatid, na pwede nating pagdaanan sa paglilingkod natin sa Diyos, just like Joseph, na hindi natin magustuhan. No, hindi talaga natin magustuhan. No. Pero pag mga ganong bagay, sige lang, no, we must develop that kind of patience. Tago mo lang lahat sa puso mo. No, no, Lord, ito ba ways mo pa to? Lord, wala naman akong ginawang masama. Hindi ko maintindihan to. Pero bakit? Parang hirap na hirap ako rito. Pag wala kang ginawang masama, just follow the flow. No, sunod ka lang, why? That is the way of God. No, pero pag nandiyan ka, nahihirapan ka dahil alam mong may ginawa kang kalukuhan, no, hindi way ng Diyos yun. Consequences mo yun. No, sa ginawa natin na hindi maganda, kaya nangyayari sa iyo yun. Pero pag lingon mo, Lord, wala naman akong talagang, bakit nangyari to, Lord? Wala. Pag ganon, just follow, sunod lang tayo sa Diyos. No, sige Lord, sunod lang ako sa way mo kung ganitong gustong mangyari. Lord, parang inaapi na ako rito Will ko yan, sunod ka lang. No, anong purpose ng Diyos yan? Because someday, hindi natin alam na lahat ng yon hinuhubog tayo ng Diyos sa gusto niyang mangyari kasi mayroon siyang piniprepare na gagawin natin someday. Sa bagay na yan, siya ang wala namang, mayroon bang clay o putik na pag kinuha niya doon sa isang area na nakashape na? Walang ganun. Just imagine the labor of our God, the labor of the Holy Ghost, na para tayo lang mabago, na hindi niya tayo agad sinisintensyahan, na sinisipa ka kaagad na, ayaw ko na sa'yo. No, mabuti ang haba ng pasensya ng Diyos, na pag nagkamali ka ngayon, nagkamali na naman pero okay lang, malambot pa siya. No, tuloy lang, okay pa siya. No, siya ang naguhubog niyan until makuha ng Diyos ang desired shape na gusto niyang mangyari sa atin. No, sunod lang tayo. No, huwag tayong basta magreklamo. No, why? Hindi tayo makakapasa sa gustong mangyari ng Diyos sa atin. No? Tapos punta ka, sinong young people leader? Brother, ako. Sa susunod, wag mo kong ilista doon sa CR. No. Marami kaming katulong sa bahay. Mabuti ang sister Kali nagpupunas dyan No. Hindi ako sinanay. No, hindi ako inihanda ng magulang ko dyan. No, hindi ako nag-aral para magpunas dyan sa toilet bowl natin. No, wag mo kong ilagay dyan. Wag kang mag-expect that time will come, gagamitin ka ng Diyos. Pag ganun ang way of thinking natin, hindi natin alam kung ano ang ways niya, hindi natin alam kung paano sumunod sa will niya, puro tayo reklamo, anong gustong i-develop ng Diyos? Pasensya.
No, habang sumusunod tayo sa Kanya, habang hindi pa nagra-rapture, pasensya. No, kasi hindi pwedeng wala. No, why? So just imagine kung lahat tayo dito reklamador. No, wala tayong church, walang maabutan ng Diyos natin. No, mayroon akong reklamo, mayroon din kayong reklamo. May reklamo din ng Diyos natin, tapos tayong lahat. No. Kaya ganun lang, Lord, hindi ko na gusto ito, just like Joseph. Lord, matindi na ito. Lord, pinaratangan ako, hindi ito totoo. Huwag mo nang ikwento sa iba. Huwag mo nang ikwento sa kapatiran. Kung mayroon kang reklamo, just keep it to yourself, put that in your heart, and you talk to God. No, Lord, mayroon akong reklamo. O, lapit ka rito. Anong reklamo mo? Huwag mong ireklamo kay Sister Ellen. No, huwag mong ireklamo kay Sister Kate. Huwag mong ireklamo sa akin. No. Ang ibig nating sabihin, ang gusto nating sabihin, may right tayong magreklamo. Pero minsan, pakiramdaman natin, dahil hindi lahat ng reklamo valid. Lalo na sa harapan ng Diyos. Nung pag may ganun tayong pakiramdam, just keep it to yourself. Kung mayroon kang reklamo, Lord, hindi ko na kaya to, iluhod mo. No. Huwag mong ikwento sa iba, iluhod mo at ang Diyos ang kausapin mo kasi baka sabihin sa iyo ng Diyos, way ko yan para sa iyo. May plano ako sa iyo, may gusto akong mangyari sa iyo, time will come, will ko yan na mangyari sa iyo yan. Tuloy mo lang, patuloy ka lang. Kung sino ang gumawa niyan, kung ang Diyos ang gumawa niyan sa iyo, doon ka magreklamo sa Kanya. No? Kasi lahat pwedeng gamitin ng Diyos para i-malign, pasakitan tayo, ano ang purpose niyan? Para humaba palalo ang pasensya natin. No? At pag nangyari yan sa harapan ng Diyos, no, time will come. No, kaya klaro, malinis ang loob, ang puso ni Joseph na sabi niya sa kanyang mga kapatiran, for this 2 years, hath the famine, sa verse 6, hath the famine been in the land, no, 2 taon pa lang, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing or harvest. No, wala na itong pagtatanim, wala na itong pag-harvest. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. No, why, mga kapatid? Kung hindi ito naintindihan ni Joseph, no, na lahat pala nangyari dahil yon ay kagustuhan ng Diyos, dahil mayroon siyang gustong mangyari. No. Hindi siya mailagay sa pwesto kung hindi dahil, yun ang mga, the steps of a good man are ordered by the Lord. No. Ang taong matuwid ay ginagabayan ng Diyos, yung kanyang mga lakad, the steps of a good man. No? Unti-unti, lakad lang, just like Joseph. No? Pag hindi natin naintindihan yan, ang mangibabaw sa atin, puro hatred. No? Na bakit ganito nangyayari sa akin sa church? Bakit ganito nangyayari ng buhay namin? Bakit ganito lahat? No? Huwag tayo puro bakit sa harapan ng Diyos. We must learn to obey. We must learn to follow Him, His ways and His will. No, i-practice natin yung huwag tayo puro reklamo. Pag may pinagawa sa atin na hindi natin gusto, pinatrabaho sa atin na hindi natin gusto, hindi ko huwag tayo puro reklamo. Brother, wala na akong sinabihan, pero ang heart ko nagre-reklamo. Ganon din. No, why? Kasi minsan and most of the time, sasagarin tayo ng Diyos sa bagay na yan na ilabas talaga kung ano ang mayroon ka. Kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kasama, ilalabas talaga ng Diyos yun. Why? May purpose siya eh. No? Kung hindi niya nangyari to, pero God, ang Diyos, dumadaan pa rin sa tamang proseso. No? Si Joseph, hindi ka agad naging Pharaoh or hindi ka agad siya naging Prime Minister. No? At yon ay mga ways ng Diyos na kailangan niyang pagdaanan upang makapunta siya sa top na yan. Rose from the ranks, no, tuloy-tuloy ang ginawa, no, okay, dalhin kita sa Egypt, pero dadalhin kita sa Egypt at ang pamamaraan, ibebenta ka ng kapatid mo. Oh. Hindi naman sinabi ka agad ng Diyos, Joseph, maging matibay ka, kasi ito ang floor plan na gusto ko sa iyo. No? Ito yung master plan, no, maghanda ka sa edad mong yan, ang gagawin ng mga kapatid mo, basta tandaan mo, ito yung style ko, ito yung ways ko, ito yung lakad ko, at ito, lahat ng mangyayari sa iyo, will ko ito. So, sinasabi ko sa iyo, ngayon, no, sa ganitong araw, maghanda ka, ihanda mong heart mo, ibibenta ka nila. Pero dapat,
papatayin ka nila eh. Pero ibibenta na lang, no, para ganun ang mangyayari. No? At maghanda ang heart mo, kasi sa pagbenta nila sa iyo, dadaling kita sa Egypt, kasi pagdating sa Egypt, ikaw ang magiging, after 30 years, ikaw ang magiging prime minister doon. Basta maghanda ka lang. Walang sinabi ang Diyos na ganun. No? Walang sinabi ang Diyos sa atin na magiging maganda ang buhay mo. No? Pag naglingkod ka sa akin, no, hanggang sa dumating ang rapture. No? Walang pinangako ang Diyos. Kaya nga sabi niya, He that endureth unto the end, the same shall be saved. Lord, I want to become a disciple like Peter, like Paul, like lahat sila. You want to be a disciple? You are willing to be crucified? No. You are willing to be beaten? No, kasi naging ganun ang buhay nila. No, Lord, gusto kong sumunod, gusto kong maging follower. O handa ka na i-forsake yung mga mahal mo sa buhay? No, dahil gusto mo. No? So walang pinangako ang Diyos na ganun, na Joseph, magiging powerful ka sa Egypt, ang lahat ng mangyayari sa'yo, sundan mo lang. Walang pinangako ang Diyos na ganun. No, at yun ang mahirap sa part natin dahil hindi natin makita. At pag doon tayo sa sitwasyon na napakahirap, na gusto mo nang umalis minsan sa church, parang, Lord, will mo pa ba ito? Lord, ways mo pa ba ito? Kasi hindi natin nakikita na may purpose pala siya. No, at makikita lang natin yan, pag andun na tayo, na nalampasan natin, Lord, thank you, nasunod ko ang will mo. Lord, thank you na, Lord, thank you na nasunod ka namin, hindi kami bumitaw kahit gaano kahirap, may pang-aabuso, nagpatuloy kami, nahirapan ako, pero ikaw, sinunod ka namin, tuloy-tuloy lang kami, and now, Lord, andito na kami, ginagamit mo sa harapan. No, that is the ways and the will of God. No, why? No, hindi pwede puro reklamo lang tayo. No, konting lang, reklamo ka agad sa buhay. No, hindi tayo mapakinabangan ng Diyos yan. No? Lord, gusto kong maging teacher sa church. Oh. Paano pag may nakita kang nakatulog dyan? Huy! Halika nga rito, halika nga rito. Asan yung pambato dyan? No. 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 Why? No. Patience. Possess ye your soul. No. Sa pamamagitan ng pagpapasensya, maililigtas mo ang iyong kaluluwa, no, ang iyong sarili. No. Patience, mga kapatid. So we say, praise the Lord. No, tapusin na lang natin to. Balik tayo sa 5 minutes. No. Balik tayo sa Jeremiah chapter 18. No, lumaktaw lang tayo. So, sa verse 15, no, because my people had forgotten me, they have burned incense to vanity. Kinalimutan na ako ng aking bayan, ng aking mga tao. Sila ay nagsunog na ng mga insenso doon sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. And they have caused them to stumble in their ways. Yon ang mga naging rason kung bakit sila nagsitisod, nagsitumbahan from the ancient paths. No, lumihis na rin sila sa mga dating kalsada na kanilang dapat pagdaanan, to walk in paths, no, and in a way not cast up. No, yun ang kanilang ginawa. Yung mga lugar na hindi naman ang Diyos ang naghubog, yung mga way na dapat daanan, hindi na sila nagsilaka doon. Verse 16, to make their land desolate and a perpetual hissing. Ang kanilang bayan ay naging, anong tawag doon, yung desolate, yung parang pinabayaan na ganon. No? At saka forever na maging, alam mo yung grabe, bawat tingin ng tao, no, pagdaan niya sa lugar na yan, grabe, may church dati ng Living Way dyan No, para bang kasumpa-sumpa na lang lagi. Ano nangyari dyan? No, dati may church yan dyan Ano nangyari? No, naging desolate na, naging nasira na. No, personally, no, sasabihin ng tao, bakit ganyan nangyari? Dating apostolic yan Hindi, nawala na kasi sa church yan Ano nangyari sa buhay niya? Ito nasira. Dati sayang, yung pang ng tao, panghinayang ng tao. No, 16,
everyone that passeth thereby shall be astonished and wag his head. No? Grabe na panghinayang. Dati mga tao ng Diyos yan. Pero anong kanilang ginawa? Grabe no, sayang no, yung mga ganong usapan. 17, and I will scatter them as with the east wind before the enemy. No, ikakalat ko sila no, sa harapan ng kanilang mga kaaway. I will show them the back and not the face in the day of their calamity. No, anong sabi ng Diyos? Pag hindi kayo nagsisi, pag hindi kayo nagbago sa inyong mga ways, hindi nyo sundin ang aking will, ang gagawin ko sa inyo, tatalikuran ko kayo, bahala kayo sa problema nyo sa panahon na kayo ay nasa sadlak. Ano? Na nakakatakot pag sinabi ng Diyos, wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. No, yung pag inisnab ka, ano, masakit, grabe ang sitwasyon. But again, Lord, we are so thankful for giving us a sound mind, the Holy Ghost, no, ang puso na marunong magsisi, ang puso na marunong magrepent sa harapan mo at willing na magpahugis sa iyo that anytime kung kami may mga kasalanan, Lord, thank you for your mercy, provided we need to change, mga kapatid, no, gawin lang natin ang dapat no, sa harapan ng Diyos at matuto tayong magpahubog sa harapan niya na kahit hindi natin gusto ang ways at ang plano ng Diyos, kung anong will niya sa atin, matuto lang tayo na magganon lang. Sige Lord, tirahin mo lang. Sige Lord, bahala ka lang. Bigyan mo lang ako ng mahabang pasensya na masunod kita. Lord, bahala ka na basta ako makasama sa rapture. Tulungan mo lang ako, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. Last verse. Magtatapos tayo mga 11:40. No, last verse, Proverbs 3. No, puporma na sana si Brother Wilfred eh. No, Proverbs, Psalms, Proverbs. Proverbs 3, 5. 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. No, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang magtiwala sa iyong sariling karunungan. No, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. No, alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga gawa, at siya ang magtuturo sa iyo ng landas na nararapat. Verse 7, be not wise in thine own eyes. No, fear the Lord and depart from evil. No, huwag kang magpakilala no, na napakatalino sa iyong sariling kaisipan, sa iyong sariling paningin. Matakot ka sa Panginoon at lumayo sa kasamaan. And again, mga kapatid, it's not easy to follow the ways and the will of God, but God has given us the Holy Ghost. We are baptized in His name. Marami tayong mga klase dito sa church, may mga teachers tayo, may Word of God tayo. Lahat ng yan ay sasapat na para tayo ay makasunod sa will at saka sa ways ng Diyos natin. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.